Until, ayan na nga, si Banat Bay, bumilib na kay Amy Marcos. 'Di ba? Kasi continuously ang pag-push ng mga Duterte supporters. Hating-hati ang mga Duterte supporters sa pagsuporta kay Amy Marcos. That Amy Marcos has to prove herself every single time sa mga Duterte supporters. O, nasa na tayo ngayon? O, ayan, edi, pati si very DDS na si Banat Bay. 'Di ba? Nagbati na sila ni Amy Marcos. That's how we do our politics here. It is consistent showing up, consistent proving themselves to us. 'Di ba? Ganyan ang normal sa amin. Ngayon kayo, first time nyo mag-criticize ng politician ninyo? Tas kilig na kayo? Ako yun naman talaga yung ultimately na-appreciate ko kay Senator Amy. She's consistently showing up every time we need someone to do something on certain issues. And, you know, when it comes to politics, result kasi ang kailangan natin dito eh. She would continuously provide results. Miss Joey Sitbam or Lenny? Lenny daw. Lenny, parang nagkakaroon ng mga tawagan-tawagan ngayon, ganyan. And I think it is for a good reason. Sabi ko nga, 'di ba? Kung nakinig kayo doon sa mga previous live ko, if I am from the administration if I am from the yellow camp, walang ibang choice, walang debate to. Lenny should be the standard bearer. Pero kasi pagka nandun ka sa kampo ng mga dilaw, yung mga think tank sa dilaw, marami dyan kasi, hindi naman talaga nila gusto si Lenny. Bakit? Kasi Lenny is not part of the elites. Si Lenny, meron lang kasi siya na naging parang focal point ng necropolitics si Lenny, which in turn benefited her political capital. Kasi ang talaga namang may clout si Jessie Robredo. Namatay si Jessie Robredo. So yung clout napunta kay Lenny Robredo. Yung mga elites ng Yellows, hindi nila gusto ang mga Robredo. Hindi nila gusto ang mga Robredo. Hindi naman elites yung mga yan eh. Probinsyano yung mga yan eh. 'Di ba? Tingnan mo si Ronald Llamas, ang pilit niyang ginugroom si Risa. 'Di ba? Si Risa yung pilit niyang ginugroom. Sino ba si Ronald Llamas nung panahon ni Pinoy? So ngayon, si Mama Lenny, siya, tawag dito, parang wild card siya sa Team Yellow. Sa kampo ng mga Yellow, hindi talaga siya yung first choice. Yun nga lang kasi, undeniable yung political capital ni Mama Lenny dahil nga, nag-benefit siya dun sa necropolitics. And unfortunately for the elites of the Yellows, si Mama Lenny yung may pinaka-solid na support base sa sa side of politics nila. 'Di ba? Anyway, ang question nga diyan bakit si Llamas, 'di ba, ayaw niyang piliin si Mama Lenny outright? Bakit Risa na yung pinopromote niya? 'Di ba? Kasi nga given a choice, kung meron silang choice, hindi nila gusto si Mama Lenny kasi probinsyano si Mama Lenny 'di ba? Parang hindi naman talaga siya part ng elites ng Yellows. Hindi naman talaga siya part ng elites ng mga Yellows. So kung may choice, pili sila ng iba. Kahit sinong political personality endlessly mamamak kapag gawin yung American style blaming the video games. Wag lang sana si Risa ang maging presidente ng Pilipinas. Ba't daw pati Candy Crush idadamay? Actually, chance ni Nadine promote ng online casino kasi hindi naman target ni Risa yan. Yung nanalong congressman, pinalitan ni Abante, di ba sabi hindi din daw Pinoy, anyari na doon. Wala na. Nanahimik na rin siya si Joey Uy. Parang di na rin niya nilaban eh. Ayun. So, ngayon, sorry.
Sino ito nami-miss call? Ayun. So if Filipinos get spot in other government position, will they also be jailed? How stupid. Kahit online gamer ka, tapos matino pag-iisip mo, di ka mamamaril, simple. Sabi ni Julian's World. Yun nga eh. Kasi, eto no, let us just clarify this, okay? Video games is just one among many inputs sa brain ng mga bata. Okay? Yung bata na yan, sabihin na natin nag-video games yan. Nakikinig rin ng music yan. Nanonood rin ng movies yan. 'Di ba? Nakikita rin yan yung mga matatanda sa bahay na nag-aaway, nagmamahalan, or whatever. Nakakakita rin yan ng mga nakawan sa labas o mga violent stuff sa news. 'Di ba? So, video games is just one of many. So ngayon, to isolate video games as the trigger para sa mga bata to act violently is just really stupid. May mga may mga psychology content sa TikTok. Maganda nga yun eh, yung parang the psychology behind those people who like watching zombie films or zombie movies. Eh yun, grabe sa violence yun. Gory nga yun eh. Kasi kinakain yung laman loob, di ba? Does that mean na magta-translate yun into something like that na, for survival, kakain ako, di ba? Hindi naman ganun. Magaganda yung mga explanation doon ng psychology content kasi yun yung parang nakita ko doon sa it looks like a very well explained material na kung saan tinitingnan nila yung pag-perceive ng mga tao na nanonood ng mga zombie films. Sabi nila, it has nothing to do with violence. It has nothing to do with yung pagkahilig sa mga gory stuff, enemerut, ganyan. Yung mga tao raw na nanonood ng zombie films are the people who are thinking of parang may certain level of maturity daw yung mga tao na mahilig sa zombie films kasi they would think about survival. Kasi it provides a situation wherein it begs the question on how you're going to preserve yourself. Ganon. Sabi ni Kael, put it this way, sweets are generally detrimental to the health but almost everyone takes it. But Kinder Joy is mostly enjoyed by kids but still considered sweets. Ako dati addict sa PC video games, yung Commando, di nga lang online. Yung ino-overkill ko kalaban ko at nanggigigil ako. Pero di naman ako aggressive personal. Loner nga ako sabi ni Moana. I'm a huge zombie movie film, pero hindi naman ako lumalabas sa bahay para mangatay ng tao. Correct, kasi that is just one of many inputs dun sa mga buhay-buhay natin At itong mga bagay na to is just a simulation na parang, pag nalagay ka dun sa ganung posisyon, ano yung gagawin mo? It doesn't mean it going to translate directly into mimicking it. 'Di ba? Because sometimes, it is just a release. Voice of Millennials, good thing about being kakamping is we can criticize Risa and if Lenny may ginawang mali, how about DDS? Gagamitin pa ang page para sa potang propaganda, sabi ni I Am Strong King. Ito yung nakakatawa. So ngayon, grabe yung grabe yung pag-glorify nila sa sarili nila na, kaya namin mag-criticize ng mga ulol. Ngayon lang kayo nag-criticize ng kapwa ninyo. 'Di ba? Ito yung I think this is the last part of my my piece on this. Yung sinasabi nila na, kaya namin mag-criticize ng ng sinusuportahan namin. Mga ulol. Ngayon nyo lang ginawa yan.
Remember yung inisa-isa kong inconsistency ni Risa Ontiveros? Kin-criticize nyo ba si Risa Ontiveros doon? Hindi! Ngayon lang kayo nag-criticize kasi tinamaan ang online gaming. Tinamaan yung video games ninyo. Pero nung iba yung subject ng ridicule ni Risa Ontiveros, wala kayong pake. Ngayon, sa DDS community, sa Duterte-aligned people, actually, kaya nga kami nag-aaway-aaway kasi hindi kami magkakasundo eh. Kasi nakakarinig talaga ng kritisismo sa amin yung mga feeling namin na hindi tama yung ginagawa. Robin Padilla experienced harsh criticism from fellow Duterte supporters. Grabe yung criticism na naranasan ni Robin Padilla. Si Bongo. Grabe yung criticism na nararanasan ni Bongo sa Duterte community. Sasabihin nila, ano yun? Well, Bongo is being criticized as someone who's not fighting enough for all the things that is happening for all the things that is happening on PRRD. Diba? Robin Padilla is being criticized kasi criticize Robin Padilla nung one time na nagkaroon siya ng presentation about dun sa fake news and AI. I felt that his staff did not provide him enough information, did not equip him to present the issue on the use of AI and misinformation. Nakakatikim si Robin Padilla sa amin ng matitinding kritisismo. Hindi lang kayo nakikinig. Diba? Inday Sara was heavily criticized by a lot of Duterte supporters up until now. Ang dami mga Duterte supporter. Hindi tayo magkakaganito kung si Inday Sara nakinig sa tatay niya eh. Diba? Ilan sa inyong mga Duterte supporters ang nababad trip kay Inday Sara dahil hindi siya nakinig sa tatay niya? Ngayon, kahit itong mga anti-Duterte, hindi kasi kayo nakikinig sa amin. Kulto kayo ng kulto sa amin. Hindi naman kayo nakikinig sa usapan namin mga putang ina nyo eh. Pagkatapos sasabihin ninyo kami yung kulto, matagal na kaming nagsiself-criticize. If any, the DDS feedback mechanism is so strong. It's way stronger than you think. I criticize PRRD on the Free Tertiary Education Act. Nung presidente pa si PRRD, I remember, I started vlogging in 2020 during the pandemic. Okay? And someone asked me, ano yung pinakaayaw mo na ginawa ni PRRD? Sabi ko, actually, hindi ako masyadong agree dun sa hindi ako agree doon sa Free Tertiary Education Act. And I felt that the resources could have been used to strengthen the primary and secondary education rather than free tertiary education because that's billions of money eh. I really feel that pagdating sa tertiary education, it is something that a person should fight for. So that yung mga professionals na makukuha natin out of the tertiary educations are tertiary education are the people who really wants it. Yeah, that's my stand. Iba yung nakita ni PRRD. I do not necessarily agree with it. So, parang yung mga sinasabi nitong mga to na, ay hindi, panatiko kayo, keneso. I really would like to have a, point-by-point discussion with pinks, yellows, and other anti-Duterte so that we can really figure out and settle once and for all kung sino ang panatiko dito o hindi. Kasi what are the badges of being a fanatic? Diba? Kayo nga, di ba? Kayo sinasabi, hindi, kinikriticize lang namin dito sa online gaming, pero sa iba, hindi na, supportado namin si Risa sa ibang bagay. O, edi, kayo yung plastic. Kasi this is not the only time na Risa Ontiveros is inconsistent eh. But you do not want to acknowledge other instances where Risa Ontiveros became so inconsistent. Di ba? Ang mga
Duterte supporters nag-away-away. Faction nga yan eh. 'Di ba? Nagkakaisa lang talaga because in general, the general brand of PRRD's politics is something that we support. Robin Padilla supports death penalty. Not everyone in the DDS bloc would agree with him. And that's okay. It's fine. Because dun sa ilk namin, okay, we encourage debate. We encourage exchanges of ideas. 'Di ba? O meron mga Duterte supporter, gusto nila, hindi, dapat magalang ka, dapat kausapin mo, dapat hindi ka nang babardagul. O, ako, I do not agree. I want to really, challenge political position, especially of those people who would insist on their hypocrisy. But nevertheless, we're still on the same side. Would you say the same dyan sa grupo ninyo? No. Kasi plastic kayo dyan lahat. Hindi. Galit lang kami kay Risa dahil dito, pero supportado namin siya sa ibang bagay. O hindi nyo nakikita yung ibang inconsistency ni ibang inconsistencies ni Risa Ontiveros. Sabi ni Blackheart, it's true, the feedback system is very strong here. Correct. Pati nga si Hanilet at Kitty di nakaligtas sa criticize ng mga DDS. Correct. And that is a point of that is a point of debate to a lot of the Duterte supporters. 'Di ba? So, pagdating sa feedback mechanism, malakas kami diyan. Ang dami nga nang aaway sa akin kasi sinasabi nila inaaway ko si Hanilet at saka si Kitty eh. 'Di ba? The Duterte supporters, a lot of them are also heavily criticizing Bongo. Heavily criticizing Amy Marcos. 'Di ba? Ang dami mga Duterte supporters na hindi pa rin nila matanggap si Amy. Kahit si Amy is very, very vocal na, hindi, Duterte ako, di ako aalis dito. And this is part of the regular conversation of the Duterte supporters. Hindi nyo naririnig? Kasi hindi nyo pinapakinggan. Pagkatapos kami talaga ang panatiko, ulul, tangina nyo. 'Di ba? Kaya nga di kami makabuo ng super group kasi sobrang faction kami. Nataon lang na naka-umbrella kami under DDS. Sabi ni Strictly Under Duress, correct. And the DDS community acknowledge that. The DDS community acknowledge the fact that we are very organic but we are disorganized. And that is the curse of being organic. Takot kasi mga DDH to demystify their politician. The DDS kasi, we felt like our politicians are among us. Actually, ang kakampings are cult-like. We blame Sara for a looming time. Correct. Remember no si Inday Sara, hindi pa siya kumakalas sa... Inday Sara resigned in, I think, June or July 2024. And at that time, ang dami nang kumalas kay BBM. Galit na yung mga nagsuporta sa unit team na mga Duterte supporter, kumalas ng lahat sa unit team. And, if they are listening dun sa mga hinanakit ng mga Duterte vloggers, ang dami nga nagsasabi dyan, Inday, ikaw na lang ang nakakapit dyan sa unit team. Lahat kami galit na. Ano ba? And people were criticizing Inday Sara. Hindi kami takot i-criticize yung mga leaders namin. Never kaming naging takot i-criticize sa mga leaders. So wag nyo kaming paandaran na bigla kayong open-minded. Bigla kayong naging super mature that you can criticize Risa Ontiveros. Ulul. Tinamaan yung online games ninyo, yung video games ninyo. Yun yung reason kaya galit na galit kayo ngayon. 'Di ba? Kahit si Sas inaway dahil siya unang umiyak. Correct! Remember, Sas received a lot of flack noong galit na galit siya dun sa shift ng foreign policy ni BBM, and that was February of 2023. More than 1 year before kumalas si Inday Sara sa unit team.
Hello, Ma'am Alminda Silveo. Maraming salamat po sa pa-super stickers. Thank you very much. Sabi ni Strictly Under Duress, certified bongo hater here po. Sabi ni Kid Wanderer, the fact na binoto natin noon si BBM means pinagkatiwala natin siya because he says so until we criticize his action hanggang sa tuluyan na nga nag-traitor si Bonget. Sabi ni Nice, Risa is possessed by ignorance, stupidity, and she lives by it so passionately. Ang sakit magsalita ni Nice. Kung ako sa kanila, ipatawas na nila si Risa. Ngayon ako napikon sa katangahan ng isang tao. Nakakatuyo. Gusto ko i-screenshot yung comment ni Nice. Sobrang sakit. That's why they're so proud now because it's their first time ever to call out their own kind. Let's give them a moment of silence since it's their first time. True! True! Ganon. Actually, my status nga yan. First time nyo mag-criticize sa politician na sinusuportahan ninyo, we did it so many times. 'Di ba? We did it so many times. What were the criticisms experienced by PRRD? PRRD's government was criticized. Well, PRRD was criticized by the Duterte supporter doon sa cursing niya. Na parang tayo, naintindihan namin niya. I remember ito si TP ha. Si TP, nung DDS pa si TP. 'Di ba? Si TP kini-criticize niya si PRRD. Parang, tayo naman. Oo, alam natin, palamura kayo. Pero bawas-bawasan naman natin. Ginaganyan ni TP si PRRD noon. 'Di ba? SAS also made so much kwento na noong na-meet nila si PRRD, diba parang in-invite nun ni PRRD yung mga vloggers. Na sinasabihan si PRRD ng mga vloggers na, tay, ano naman, syempre parang presidente na kayo, bawas-bawasan niyo naman yung pagmumura ninyo. I remember that live of TP and SAS na sinabi nila yun kay PRRD. Narinig niyo ba yun? Hindi. Baka sila. Oo. Ayun. Dahil yung kay Duque, 'di ba? PRRD was criticized for keeping Duque. 'Di ba? PRRD was heavily criticized doon sa pag-promote niya ng mga tao ng mga dilaw. Pag-appoint niya sa mga tao mga dilaw. Na parang, why do you give them position? Diba? Hi, Romy. Maraming salamat sa pa-super stickers. Thank you very much. Uy, alam nyo ba, nakakaloka tong si YouTube. Grabe, nag-update sila ng policies. Diyos me. So, parang ang daming videos ko, tinanggalan nila ng ads. Nakakaloka. Ayun. Hi, Iska. Sabi ni Mims Quijano, hindi tayo takot mag-criticize sa leaders natin kasi nakikinig sila sa atin. Sila kasi di nila makriticize leaders nila kasi kakasuhan sila. Correct! You know, ano yung mga criticism kay Amy Marcos? Ang criticism kay Amy Marcos na parang, oh, she's not doing this, she's not doing that. Ano pa ba yung pwedeng gawin ni Amy Marcos, kineso, ganyan. You think yung mga action ni Amy Marcos na bonggang-bongga yung mga pasabog niya, you think she did it because, hindi siya nakikinig sa feedback? Alam niya na yun ang hinihingi sa kanya ng mga tao. So that is why may mga pasabog ang ante mo. 'Di ba? That is why kumikilos si ante mo. Until, ayan na nga, si Banat Bay bumilib na kay Amy Marcos. 'Di ba? Kasi continuously ang pag-push ng mga Duterte supporters. Hating-hati ang mga Duterte supporters sa pagsuporta kay Amy Marcos. That Amy Marcos has to prove herself every single time sa mga Duterte supporters. O, nasa na tayo ngayon? O, ayan, edi, pati si very DDS na si Banat Bay. 'Di ba? Nagbati na sila ni Amy Marcos. That's how we do our politics here. It is consistent showing up, consistent proving themselves to us. 'Di ba? Ganyan ang normal sa amin. Ngayon kayo, first time nyo mag-criticize ng politician ninyo? Tas kilig na kayo? 'Di ba?
Ayun, kumusta si Dr. Badoy? Anti-IME pa rin siya? I think so. I think so. Ayun. Si John Reiter, anti-IME yan eh. Hanggang ngayon, anti-IME yan eh. Di ba nung merong bonggang-bonggang performance to si IME sa Senate, yung sa CONAS. Di ba yung pinaamin niya yung lahat ng mga senador na so ano kayo ayaw nyo sa Noel ayaw nyo sa CONAS ganyan. E di okay fine, di i-withdraw ko na tong video na to. Di ba bonggang-bongga yung ginawa ni Amy Marcos? It was a masterclass na performance dun sa Senate plenary. Sabi ni John Reiter, ayaw ko pa rin kay Amy pero bongga yung ginawa niya today. Ganyan kami sa community namin. Ganyan kami sa community namin. 'Di ba? Yung mga anti-Amy, maraming bad trip pa rin kay Amy, pero kaya nilang i-recognize yung ginawa ni Amy na maganda. 'Di ba? What I like about Amy, lahat ng criticism sa kanya, iniipon niya, tapos pagkahupa na naglalabas siya ng video about sa mga issues. At saka hindi tumitigil si bakla. Hindi tumitigil si bakla. Yung consistent siya sa pag-show up. Ako yun naman talaga yung ultimately na-appreciate ko kay Senator Amy. She's consistently showing up every time we need someone to do something on certain issues. And, when it comes to politics, result kasi ang kailangan natin dito eh. She would continuously provide results. What's funny is we are from gaming community. Pero yung mga pinks na nasa amin, di nare-realize yung hypocrisy nila. Miss Joey, is it Bam or Lenny? Lenny daw. Lenny. Parang nagkakaroon ng mga tawagan-tawagan ngayon, ganyan. And I think it is for a good reason. Sabi ko nga, di ba, kung nakinig kayo doon sa mga previous live ko, if I am from the administration, if I am from the yellow camp, walang ibang choice, walang debate to, Lenny should be the standard bearer. Pero kasi, pagka nandun ka sa kampo ng mga dilaw, yung mga think tank sa dilaw, marami dyan kasi, hindi naman talaga nila gusto si Lenny. Bakit? Kasi Lenny is not part of the elites. Si Lenny, meron lang kasi siya na naging parang focal point ng necropolitics si Lenny, which in turn benefited her political capital. Kasi ang talaga namang may clout si Jessie Robredo. Namatay si Jessie Robredo. So yung clout napunta kay Lenny Robredo. Yung mga elites ng Yellows, hindi nila gusto ang mga Robredo. Hindi nila gusto ang mga Robredo. Hindi naman elites yung mga yan Probinsyano yung mga yan Diba? Tingnan mo si Ronald Llamas, ang pilit niyang ginugroom si Risa. Diba? Si Risa yung pilit niyang ginugroom. Sino ba si Ronald Llamas nung panahon ni Pinoy? Diba? May question ako. Kasi narinig ko sa mga vlog ng mga vloggers noon, nung nakausap nila si PRRD, kumbaga parang isa dun sa, di ba parang nag-Christmas party yung mga vloggers noon sa Malacanang, in-invite ni PRRD. Tapos parang, natanong ba nila si PRRD yung tungkol dun sa mga mura-mura niya, yung mga ganyan-ganyan? Hindi ka sure. Hindi niya na narinig. Kasi nandun na kami sa Google. Oo. Pero fair day ko naman Oo. araw siya. Oo. I mean, anong question? Kasi parang, I remember, si TP noon, sabi niya sa vlog niya, sa isa niyang vlog, na parang, nung nagkaroon siya ng opportunity na makausap si PRRD, sinabi raw niya na parang, Tay, huwag naman tayo masyadong mura ng mura sa TV. Kasi syempre, di ba, yung audience mo buong Pilipinas na, etc., ganyan-ganyan. Tapos parang nasagot raw sa kanya ni PRRD, matanda na ako, hindi ko na kayang baguhin yan. Oo. Yun. Sabi, Hindi niya na talaga mamagot. oo, yung sabi niya. Talaga ako nabumura. Ayun. Normal talaga. Oo. It doesn't mean na masama yung intention mo naman. Oo, correct. Parang expression niya naman talaga.
Oo. So, yun nga yung point ko. Ang point ko is, yung mga nakakasuporta kay PRRD, they're not scared to tell that to PRRD. Na parang, sir, hindi mo masyado nakakatuwa yung mura ng mura. Ganyan. Naparating yun sa kanya. Hindi naman yun parang tinanggap ng hook, line, and sinker ng mga Duterte supporter na ganun. So, yun. Yung asawa niya ay saling pusa sa cabinet member ni Pinoy. Kahati niya si Puno sa pwesto ano yun? Sabi ni J. Matthew, correct! Let's not forget that. Si Lenny, si Mama Lenny, si Jessie Robredo, nung panahon ni Pinoy, saling po, hindi nga siya na-confirm, di ba? Na-confirm si Jessie Robredo. Patay na siya. Di ba? So ngayon, si Mama Lenny, ano siya, ang tawag dito, parang wild card siya sa Team Yellow. Sa kampo ng mga Yellow, hindi talaga siya yung first choice. Yun nga lang kasi, undeniable yung political capital ni Mama Lenny dahil nga, nag-benefit siya dun sa necropolitics. Ma'am Joey, di ka makapag-Mobile Legend. Hindi talaga ako na-addict sa video games. Oo, di ako na-addict sa video games. So hanggang mga color games lang ako tsaka Super Mario Brothers. Ganon. Ako may tournament. May tournament ako. Ay wow, pa-tournament. Ano yan, Scrabble? Oo. Toroy! Ikaw na! Kami nagka-Scrabble. Oo. Scrabble. Ayan. May running rumor noon that Jessie was assassinated. Ginamit lang si Lenny ng mga liberal. Sabi ni Ramson Arenas. Correct. And unfortunately for the elites of the Yellows, si Mama Lenny, yung may pinaka-solid na support base sa sa side of politics nila. 'Di ba? Anyway, ang question nga dyan bakit si Llamas, di ba ayaw niyang piliin si Mama Lenny outright? Bakit Risa na yung pinopromote niya? Di ba? Kasi nga, given a choice, kung meron silang choice, hindi nila gusto si Mama Lenny kasi probinsyano si Mama Lenny di ba? Parang, hindi naman talaga siya part ng elites ng Yellows. Hindi naman talaga siya part ng elites ng mga Yellows. So, kung may choice, pili sila ng iba. Ayun, Miss Joey, kitang-kita your belly kanina. Talaga ba? Talaga ba? Yung belly ko na malaki. Ayan. Sabi ni Kui Man, Joey, pwede ba kita ma-date isang araw lang? Joey, napanood ko nga yung live ni TP na sabi niya nga daw si PRD about sa pagmumura. Pero parang one time yata, na-minute niya si tatay na-meet ni tatay mga vloggers. Di ba probinsyana si Risa? Di ba taga-bundok siya? Hindi. City girl si Risa. City girl si Risa. Tapos, meron siyang extracurricular activity siguro na hindi natin alam. Pero, city girl, di ba remember, nag-stage play pa nga yan si Risa Ontiveros na Sound of Music, di ba? Pagkapatay ni Jessie, ni-raid agad ni De Lima yung files niya. Feeling ko gagayahin ni Lenny Discarte ni PRRD ng 2016, yung pinilit siya ng mga tao tapos last minute mag-a-announce tatakbo. Ate Joey, binati daw ng presidente si Ate Morida sa birthday niya. Talaga ba? Wala sila. Under pa nga ng PNP yung DILG noong time ni Jessie. Wala tiwala kay Jessie. Totoo. Jessie Robredo wasn't treated very nicely. Nung presidente si Pinoy, Jessie Robredo wasn't treated nicely. Naging naging sobrang bait na lang nila kay Jessie Robredo nung patay na. And at that time, doon rin nila tinrato ng parang kasi nga, nag-benefit si Mama Lenny sa necropolitics na yan. So, they gave a lot of opportunity to Mama Lenny. Tingin mo ba, Miss Joey, gagawin ni Lenny yung ginawa ni PRRD dati na late nag-file ng COC? Well, even if she does that, she's not going to have the same effect nung kagaya nung kay PRRD.
Kasi yung kay PRRD at that time, he was really trying to check kung posible bang mananalo siya. I talk to a lot of people na nakasalumuha si PRRD before the filing of COC noong 2015. And si PRRD noon, gusto rin niya talagang malaman kung viable ba na mananalo siya. So, when PRRD was going around the Philippines, yun daw talaga yung iniisip niya na meron bang chance, kasi nung time na yon, kinukonvince siya ng mga tao na hindi may chance kang manalo. And he was going around the Philippines and checking kung meron ba talagang, kung totoo ba talaga na meron siyang chance manalo. Ang lolo mo, kahit saan magpunta during that time, pinagkakaguluhan. Mayor pa lang siya noon. Correct. Ayun. Ayun. Hindi kasi kahit gayahin ni Lenny yung ginawa ni PRRD noon na parang, delay, kaneso. I don't think she's gonna have the same effect. Kasi hindi naman applicable sa kanya yung circumstances ni PRRD. Joey, parang ambiguous yung stance ng UPI about tomorrow's rally. Mildly riding on DDS sentiment, pero ang lakas ng call versus political dynasty. That's not even an urgent call. Medyo sketchy. What do you think? Iba naman talaga ang... I have a different opinion on the political dynasty. Yung mga nagsasabi, ayaw nilang political dynasty, ayaw nilang political... It's a misplaced call. It is a misplaced call. Sabi ni Buead, Miss Joey, magkano po ang bayad sa inyo? Sino po ang nagbabayad? Yun muna ang sagutin ninyo para makuha ko po ang bayad. Kasi kailangan ko na rin po ng pera. Ayan. Pero kung gusto mong malaman kung sino ang mga nagbayad, nandyan yung mga super stickers. Ayan. Sino ba yung mga nag-ano sa akin kanina? Ayan, pagka kunwari may nagbigay sa akin ng super stickers, lalabas yung pangalan. Ayun. At marami sila. Oo. I just thought about this now, but politics is like pro-boxing rivalries. They would appear to hate each other's guts, but really friends behind cam. Pero pagdating ni Digong, naging totoo yung takot. This is so true. Hindi invited ang mga DDS dyan sa rally bukas sa White Ribbon Eme. Huwag kayong sasama dyan. Sabi ni Kid Wanderer. Well, ako I suggest mag-ipon-ipon na lang yung mga Duterte supporters sa ibang lugar. Diba? Sa Freedom Park or whatever. Sa Liwasang Bonifacio, diba? Ato Joey, we the Avengers are very happy and blessed that you see PRRD and Sara as great leaders as we see them here in Davao City, sabi ni Reka. Oo naman. Ayan, pang derma niya yun, sabi ni Kifi. Loka-loka talaga to si Kifi. Ayan. Si YouTube ang nagbayad sa kanya. True! Kahit ako gusto ko rin maging bayaran na DDS para naman may extra income, sabi ni I am Strong Key. Ang tanong nga, kanino nga kukunin yung bayad? Ayun. Ganda ng blouse mo, Miss Joey. Kaso nga lang medyo nasobrahan sa pagka-crop top. Medyo nasobrahan. Sabi ko, parang medyo nasobrahan sa pagka-crop top yung ano. Pagka titinaas kong gato, kita na yung kembot ko dito. Ayan. So, yun. Knitted kasi, so medyo umurong na siya sa paglalaba. Miss Joey, kayang banata ni BBM si Tamba sa SONA? Kaya banata ni BBM si Tamba sa SONA para to save face sa harapan ng madlang people. Let's see. Ayun. Ayan. Sino naghahanap? Ayan si McQueenie Canoy. Thank you very much po sa pa-super sticker. Ayan po. Pag may nagbayad sa akin dito, lumalabas yung pangalan. So, ba't yung hinahanap? Meron pa bang ibang pagkiklaiman ng bayad? Pakisabi na lang po at kailangan ko na po ng datong
Kailangan ko na po ng datong pampiyansa. Pinatawag ni, paano malalaman nila na DDS ang isang tao pag pumunta sa rally, may intelligence ba sila? Sabi ni Melissa Corresis. Tsaka bakit nila no? Ang weird, bakit nila pagtatabuyan? Bakit nila pagtatabuyan? Pero DDS is not welcome, sabi nila, parang, ano ba tingin nila sa mga Duterte supporter, hindi Pilipino? Ay, maraming salamat, Aline Casha, sa kanyang konting bayad. Thank you very much. Naku, marami na naman pipikon. Ayan. Miss Joey, kaya kinig ko sa'yo. Natututo ako maging critical thinker. Dami natututunan sa'yo, ma'am. Thank you for existing. Wow, thank you very much po. Maraming salamat. Sabi ni Prada Lucho, mag-announce man si Lenny ng maaga o hindi. Kung tatakbo siya sa pagka-presidente, kung si Inday ang makakalaban niya, hindi siya mananalo. Unless may daya ang magaganap. And the dayaan cannot be a simple dayaan. It should be a dayaan that would amount to nullifying the election. Yun kasi yung kinakatakot nila kay Inday Sare. Hindi nila kayang dayain yung boto ni Inday. Hindi na kayang dayain yung boto ni Inday. Now, ayun pala, meron pala akong tatapusin ko lang to before I end live because I have to go somewhere. Pero pagka makauwi ako sa bahay ng maaga, baka mag-live ako ulit. Hi, Spot Ashley! Maraming salamat sa pa-super sticker. Ayun. Dahil sa negative 15 na rating ni Bongbong Marcos, I think it is proper for the Yellows and the DDH to float their own candidate at this point. So ngayon, kung sakaling ire-reject nila si Risa at ifo-float nila si Mama Lenny, and by the way, ito ang chismis sa kaparangan na talagang calls are flying na, hindi, it's gotta be Lenny, it's gotta be Lenny. Ganon. And I think it is driven by two things. The negative 15 of Bongbong Marcos and the backlash on Risa Ontiveros. Risa Ontiveros is disintegrating. Instead na makakuha siya at maka-invite siya ng mga supporters dahil sa kagagahan niya, nauubos ang support base niya. Si Mama Lenny, at least si Mama Lenny, mas solid ang support base niya. 'Di ba? Mas solid ang support base ni Mama Lenny. So, ngayon, prudent sa part ng mga anti-Duterte na mag-float na sila ng candidate nila for real. Kasi wala Risa is not a choice anymore. Dahil sa nangyayari ngayon, gusto niyo ba maubos kayo? Maubos ang support base ninyo. Kasi pag nagtuloy-tuloy ang kagagahan ni Risa, ubos ang support base ninyo. 'Di ba? Ngayon meron nagsasabi na ay hindi, disagree lang kami kay Risa dito, ganyan. Pero umamin kayo sa hindi because of what happened right now sa pag-handle ni Risa sa Tacloban incident. She lost a lot of votes already. Umamin kayo sa hindi. Yan ang totoo dyan. Ngayon, hindi na rin kayo po pwedeng umasa doon sa tsuktsakan ninyo with the BBM administration. Because of the negative 15 survey of Bongbong Marcos, if you are endorsed by Bongbong Marcos, it's a kiss of death. So, the best path for the Yellow Pinks right now, for the DDH right now, is to float your own candidate as early as possible. Sa totoo lang, yung diskarte nila na, ay hindi, magpapaganon-ganon muna kami. It's not gonna work for their benefit. Hindi na. Wala effect yan. Mag-form na kayo, mag-float na kayo ng candidate nyo as early as now so that you would be able to build on that candidate. At least meron kayong 2 years preparation until 2028. Mas makakabuti yun sa inyo. Kesa yung magpapaganon-ganon kayo. Hindi. Wala na yan. Pag-asa na lang talaga nila, impeachment ni VP Sara. Sabi ni Angelo Roque, no. Even if Inday Sara is going to be convicted, it's not a guarantee that they're going to win the 2028 election. Kasi,
yung popularity ni Inday, hindi naman nabawasan eh. So, dahil sobrang bonggang-bongga ng confidence kay Inday ng sambayan ng Pilipino, pag si Inday nag-endorse, yung i-endorse ni Inday, yun ang mananalo. Kahit i-convict nila si Inday, yung endorsement power ni Inday, hindi mawawala. 'Di ba? Ang pag-asa nila dyan, no election, term extension. Yan lang ang pag-asa nila. Ate Joey is negative 15 below negative 0. Ayun. They're going against a brand, not a person. Correct. Sabi ni Paul Bryan, tama. Ayun. Wala kasi nahihiya sila sa kanilang kalat. Sabi ni Joe Pops, nakakaloka, dami palang iba-band na games ngayon. Samantalang di naman nananaksak mga kaklase ko dati na nag-cutting para makapag-Counter-Strike. Hi Russell G, maraming salamat for the super stickers. Ay mga high blood na naman ang mga taong nagbibigay sa akin ng ang mga taong naiinggit sa mga super stickers ko. Thank you. Maraming salamat sa support. Ayun. So, yun. Diba? But, if Mama Lenny says yes later, the indecisiveness won't also look good for a woman candidate. Nagsabi na din si Mama Lenny sa Naga na dito na lang daw siya until retirement. So, vice ganda na lang. Well, those are the issues that are going to be hurled against her. Pero feeling ko kasi yung madaling ano yan madaling i-neutralize yan yung pagbabago ng isip. Madaling i-neutralize yan. Hi, Romy! Maraming salamat sa pa-super stickers. Bakit yung Mortal Kombat may may brutally and fatality hindi ko naman ginagamit sa mga kakampwet? Yung nag-ML ka ba? Kanya. Ayaw ko kasi alam ko makaano. Nag-ML ka, Pao? Di ba yung di ba yung parang may mga weapon, tapos, di ba? These are like superhero cartoon characters pero like mga nagsusuntok. Pero brutal din siya, di ba? Brutal. May online tournament pa nga for that Yes. Di ba? To the end. Oo. Mas parang grup of people, for example, tayo versus the other group. So people can be online, like I represent myself into a specific fighter, parang street fighters. And then we kill each other. And then the best group at the end of the one man standing. Group. Ganun. So if I eliminated everyone and their base, we win. Annihilation, di ba? Yes. Yun nga, grabe. Annihilation yung i-annihilate mo yung kalaban mo, 'di ba? Does that mean lahat na nag-ML, may competition pa nga dyan, may pa-gold medal pa nga dyan sa SEA Games? Pero talaga, umabot pa ng 500,000. 'Di ba? It's just so stupid. Kaya nga sabi ko, I am with the online gamers here Nagalit na galit kay Risa. Ang nakakatawa, yung mga kakamping na galit kay Risa, ngayon half-hearted na sila na i-criticize si Risa. But what I'm saying is, you're right! The gamers are right here! Agree ako sa inyo! But I hope I am able to, to tackle and deep dive on the issues layer per layer. 'Di ba? So again, okay, agree ako doon sa mga gamers na galit kay Risa Ontiveros. Natatawa ako doon sa mga gamers na pink na galit kay Risa Ontiveros kasi ngayon lang nila nakita na si Risa Ontiveros ay hindi matalino. Di ba? Pangalawa, natatawa ako doon sa mga DDH na galit doon sa galit yung mga DDH doon sa anti-video game narrative ni Risa, pero pinupush yung PRRD, normalized na kineso-kineso daw. Ganon. Kasi parang, dude, it's the same logic. 'Di ba? PRRD is just one input sa utak ng mga bata. In the same manner that video games is just one input sa utak ng mga bata. Okay? And there are endless input sa utak ng mga bata. And it's really up
to the the home environment ng bata, kung alin dito yung tatanggapin, alin dito yung paano mo i-guide yung bata na i-navigate yung mga information na nakukuha niya from different directions. 'Di ba? Hello Pinoy Explorer ako. Maraming salamat sa pa-super sticker, and Dazzle Doria, maraming salamat po. Si Mama Kino, hindi siya dadali ng INC. Palihim kasi siyang nakipag-usap sa mga yan. Kaso nga mukhang hindi na siya sasama. Hindi na siya sasama kasi pinahiya niyo yung INC eh. Si Katot Gaming nga, naka-follow si Father Flavi eh. Ano kaya nilalaro niya? Curious ako. Correct. Ayun. Pati daw Candy Crush, kaloka. Talaga ba? Diyos ko po, color game lang yun. So, Actually, there's a lot. Na? There's even, you remember sa time natin, meron tayong, alam mo yung baril-barilan? Do you remember that? Oo. May, di ba sa panahon natin? Meron 2 games na ganun here sa phone, mobile phones. Oo. Baril-barilan talaga, like, headshot. Oo. Parang team. Parang Counter-Strike. Counter-Strike. Counter-Strike na mas pina-advance, mas pinaganda. Oo. So, anyone can play the game. Oo. Ayun. So parang yun nga eh, it's just one input, and the list is endless. 'Di ba? May movies, songs, kapitbahay nyo, teacher nyo, mga kaklase nyo, telenovela, 'di ba? Noontime show. Ang daming input sa isip ng bata. Yung video games, isa lang yan sa marami. Correct. 'Di ba? Movies. Satire lang naman yung kumakalat na ibaban. Huwag kayong magpaniwala doon. May nakalagay na satire sa lower right. Ayun. Pati Candy Crush, yan ang brain exercise no ni ano. And baka OA nga lang yan. Mag-ingat daw kayo doon sa mga nagsasabi na ibaba ng Candy Crush. Baka I think they're just stretching it. Ganon.